I'm hearing a song 'no, kung di ako nagkakamali si Maring Riana yun. Pero hindi Umbrella 'no, yung "You the one that I think about, pero may pa rin, 'di ba? So whatever the case may be, yun, okey? So tingnan natin 'no, meron ditong iniisip ka 'no at, ang pag-iisip niya sa'yo dito ay hindi yung daan ka lang sa isipan niya 'no. Okay, let's go ahead and check these messages right here. Mhm. Isa itong mabigat na desisyon at dahil ito ay mabigat na desisyon, mahirap ito with the strength card 'no. Parang kahit na anong paraan yung gawin niya rito. Okay, let me see more. Yeah, trying to find peace, pero alam niyang kailangang may gawin. Knight of Wands center ng reading ha, Ten of Wands nandito din, weighing a decision. Oh, okey. Kaya pala mabigat na desisyon may kailangang tapusin or yung desisyon kailangang may tapusin para talagang maisagawa ito ng maayos 'no at, what's this, tama, 'yan 'no, maayos at tama 'yun ang nakikita ko dito na gustong mamayani, mamayani talaga miss 'yan, na gustong mangyari ng person na ito rito 'no. Alam ninyo mga babes 'no, okey, ang pinakaunang naisip ko rito 'no ay ang kanta ni Chris Lawrence, Ah, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kong mahal kita. Yun oh, may nagkakagusto kasi dito sa inyo. Pero siya ay nasa loob ng isang relationship. Ayan oh. So, nagsimula rito na magustuhan ka niya. No, lilinawin ko lang to hindi ka rito kabet, hindi ka rin dito nakikiapid sa kanya, walang ganon. Siya ito 'no, na may gusto sa'yo pero mataas ang tsansang wala kang kamalay-malay do'n, ayan 'no. Kasi with the Four of Swords energy, ang alam mo lang, katrabaho mo lang siya kung katrabaho mo ito, ang alam mo lang, siya rito ay kaibigan mo kung kaibigan mo lang ito, ang alam mo lang, kung kapitbahay mo ito, kapitbahay mo lang siya, 'yan 'no, kakilala mo lang siya. Pero nakikita ko rito na wala kang kahit na ano rito 'no, na what's this, love connection sa kanya at mataas pa nga rito ang tsansa na karamihan sa inyo alam niyong meron siya ritong person sa tabi niya. So, puwedeng alam mo na nasa loob siya ng isang relationship or puwedeng alam mo na puwedeng may asawa na siya or meron na siyang girlfriend, boyfriend 'no, meron na siya ritong person o yung iba alam niyo meron siya ritong person basta gano'n, okey? So, whatever the case may be, may gusto siya sa'yo rito 'no, pero hindi ko nakikitang ipinagpipilitan niya ang kanyang sarili. Ooh! Pero tingnan mo kung gaano nagiging seryoso kada araw yung energy niya rito 'no, na parang alam niya na may kailangan siyang tapusin para maging maayos 'no, at natural dito 'no, ang kaniyang desisyon. See, alam naman natin lahat hindi naman tayo rito pabebe. Alam naman natin na ang desisyon na yun na kailangang tapusin ay ang relasyon niyo dun sa tao na yun 'no. Siguro this person here ay weighing yung kanya rito 'no, na decision or tinitingnan niya sa ngayon sino nga ba talagang tunay na mas matimbang. Kasi kung gusto ka talaga niyang kalimutan, bakit mare hindi ka niya magawang makalimutan o pare, wala tayong gender dito ba, lalaki, LGBT, Pero sa nakikita ko kung sino man 'tong energy na 'to, ito na nga yun, 'di ba? Gumagawa siya dito ng desisyon with the King of Swords 'no, na sinusuportahan ng Emperor's energy natin dito at sinasabi niyang buwis buhay ito with the Fool card energy. Look at how the Fool
Nagse-step dito 'no, konti na lang malalaglag na siya diyan. So, ibig sabihin isa itong klase ng desisyon na wala na ritong balikan 'no. Meron ditong kailangang masaktan, may kailangang iwanan, may kailangang piliin. Uy, ay ko. Minsan talaga kapag yung love komplikado 'no, nakakabuwisit 'no. Pero kaabang-abang para sa mga naka-standby lang diyan. Nag-aabang ng chika 'no, "Uy, huwag kayong ano diyan, tandaan niyo yung mga umi-standby dito nahahagip din energy ninyo, tsaka tandaan niyo sinabi ko dito 'di ba, na walang kamalay-malay yung mga energies na na-pick up ko dito 'no, na meron na pala nagkakagusto sa kanilang gan'tong person, 'yan oh. Baka ikaw na yun. So, bago natin pag-usapan ito, mabuti muna natin everybody. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers. Ito yung Istambaras ko Pilates. Maraming salamat po. Kung di pa nas meron pa tayong isa pang channel link down below lang sa ating description box. So, if interesado, i-click lang yan para makarating po kayo there. Everyday nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. Siyempre, tayo ditong gender, kagaya na binanggit ko, no ba, lalaki, LGBT. May posibilidad din magpalit ng roles kasi general reading ito Mars or Pars. Just take only what resonates. And everybody, you have your free will with you, like free mo yang gamitin anytime, anywhere. Timeless naman lahat ng energy readings natin, no? Pwede nangyari na sa iba nangyayari na ngayon, sa iba mangyayari pa lang po. Please just take only what resonates. And of course, dito ang pinakamataas rito, no, na energy na pipick up ko ay nangyayari na ito ngayon. So, meron na talaga ditong parang hindi na talaga dito mapakali, hindi dito alam kung anong kanilang gagawin, nahihirapan dito magdesisyon kasi nga naman ito ay matters of the heart. At 'pag sinabi nating matters of the heart, mahirap iwasan yun lalo na kapagka involve ang feelings, you know. Hindi feelings na palaman, hindi feelings na palaman na binibili din sa baon ng mga Junakis ninyo or sa mga pamangkin ninyo, or yung pinangmemeryenda niyo diyan, Kasi masarap yung gano'ng klase ng feeling, 'di ba? Pero dito, mahirap, 'no? Kasi yung iba rito puwedeng may asawa na pala 'tong tao na 'to, 'no, tapos parang yung energy is freestyle, bakit ngayon ka lang dumating, 'di ba? Bakit ngayon ka lang dumating, ano, ikaw sana, 'di ba? 'Di ba? Kung dumating ka na medyo maaga, eh, di ikaw sana yung yakap-yakap, 'di ba? Parang gano'n yung energy niya dito. So, nahihirapan talaga siya dito Mars 'no or Pars. Ito yung energy yung gusto ritong maghanap ng kapayapaan sa kanyang isipan 'no, na kahit magsimba siya rito at mag-peace be with you sa mga katabi niya or kahit si father pa yung mag-peace be with you sa kanya, hindi niya mahahanap ang kapayapaan dun. Wala tayong relihiyon dito mga babes 'no, yun ay binigay ko lang na example para ma-gets ninyo kung gaano kakomplikado ngayon yung kanyang isipan at kagulo ito. So with the Five of Swords energy, trying to find the way out, okay, para makalimutan ito kasi iniisip niya rito baka infatuation lang ito pero hindi daw kasi bakit gano'n? Gusto niya ritong gumawa ng paraan at parang kahit na meron pa ritong kailangang iwanan bakit gano'n, 'di ba? Ba't parang gusto niya pa rin i-push kung ito ay isang simpleng pagka-crush or pagkagusto lang sa'yo, ay naku, in lababo 'to sa'yo mare. Pero hindi siya player ha, hindi ko alam mga babes 'no, pero hindi lahat sa inyo ay may ganito, pero karamihan nakita natin dito na kaya siya ganito ay dahil eto ang person ninyo, na kung sino man yung ka-connect niya ngayon ay hindi siyang para sa kanya talaga. Ang para sa kanya talaga ay ikaw, 'yan 'no, yun ang matinding revelasyon dito. Ang iba naman nakita ko rito may role lang ito sa life ninyo pero hindi siyang talaga ang para sa'yo. So whatever the case may be, just take only what resonates 'no. Pero ang nakita ko rito kung sinong kasama niya rito, hindi talaga yun para sa kanya, ang para sa kanya ay ikaw. Eh, teka miss yan, sabi mo baka yung iba diyan may asawa na yan, oo, mali ba yung rinig mo? O yung iba sa kanila dito may asawa na ngang talaga, pero hindi talaga yun 'no, they are meant dito na maghiwalay because ang tunay na person ay ikaw. Okay, so the marriage needs to happen kasi meron silang unfinished contract 'no, yun yung soul contract nila
'no, nung one of their past lives 'no. So, maaaring 'pag natapos iyon magsimula yung sa inyong dalawa. Pero kagaya nga ng sinabi ko rito, ito ay maaaring maging mahirap dahil ang energy rito lalo na kung alam mo na meron siya ritong asawa, hindi agad magsisimula ang inyong koneksyon dahil una sa lahat ayaw mong maging kabit at ayaw mong matawag na third party. Huwag kang mag-alala kasi hindi niya yun gagawin sa'yo. Kahit kailan hindi ka niya gagawing mistress or dahilan ng kahit na ano rito, no, na kamalian, no, panloloko, pakikiapid, no. Makikipaghiwalay siya diyan ng maayos, sa legal na paraan kung kasal man sila 'no, gagawin niya lahat ng 'yan kahit involved pa 'yan ng pera, money is not a problem, gagawan niya 'yan ng paraan, okey? So, nakita ko rin dito na kung sino man 'tong energy, iba hindi naman kasal ha, pero yung iba meron ditong boyfriend, girlfriend na matagal na nila na parang, nakakasama yung tao na yun, nakasanayan na rin talaga nila yung ugali nun 'no, at mga bagay na nag-e-enjoy silang gawin 'no, and for some reason wala naman akong nakikitang nagkakaproblema sila ng person na yun, mapaasawa niya man yun or hindi 'no. Kaya nga siya naguguluhan, kasi nung bigla kang ikaw pala talaga yung problema, eh. Kasi nung bigla kang dumating nagsimula na maguluhan yung isip niya. Pero, hindi ikaw yung problema na 'no, this is orchestrated by the universe because the wheel of fortune right next to the death. Kailangan talaga matapos ang kanilang relationship. So, etong naiisip ng person mo dito na hindi mo pa person sa ngayon 'no, ay isang klase ng enerhiya 'no, kung saan eto yung sinasabi ni universe na gawin niya. 'Di ba naiisip niya rito kung gusto ko talagang ituloy ito na i-pursue si collective kailangan may tapusin ako at yun yung relationship ko rito with my person right beside me now 'no, gano'ng klase yung energy niya. And akala niya sarili niyang desisyon yun, hindi 'no, that is the universe sending him or her what to do next. Because this feeling nagsisimula na siya ritong ma-analyze yan na hindi ito just a crush or infatuation or inspired lang sa'yo, walang gano'n. Mas mare-realize niya sa mga darating rito na mga araw, linggo 'no, na ang nararamdaman niya sa'yo 'no, ay higit pa rito 'no, sa kung anong inaakala niya. Kasi you are like the sun behind this person. So, ibig sabihin, ikaw ito 'no, nagdadala sa kanya rito 'no, ng energy ng what's this, happiness, feeling contented, 'yan, okay. And for some reason, itong person na 'to nung una ka pa lang niya nakita may naramdaman na talaga siyang kakaiba sa'yo 'no. Meron rin talaga kayo nitong, soul to soul recognition at past life, strong, intense past life connection, 'yan. Ay totoo pala 'yan minsan mga past life na 'yun. Oo mga babes na totoo 'yan 'no. Ako, 3 beses mga babes 'no, ang aking past life na nakita ko rito 'no. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang past life. Ibig sabihin ano may miss 'yan yung past life na 'yan. Past life na 'yan mga babes 'no, 'yan yung ilang beses ka ba nabuhay, na-reincarnate na hindi 'yan nakabase sa kung anong edad mo ngayon. Okey, ilang beses yung past life mo, ilang beses ka na nabuhay 'no, ng hindi mo natatandaan of course 'no. Pero lahat ng 'yon may impact sa buhay mo ngayon, konektado sa nangyayari sa'yo ngayon. So gano'n 'yon, okey? May bilang 'yon 'no. Kaya may bilang, iba sa'kin, iba sa'yo, iba sa kumare natin diyang mga tsismoso-tsismosa din. Iba-iba ang bilang niyan, okay. So, initials na tayo ha. We have here capital letter L, capital letter P, capital letter T, capital letter U, capital letter E, capital letter E, capital letter G, capital letter M, and capital letter victory V. For small letters, we have O, N, D as in dog, A, B, and last but not the least, Y. So yeah, kailan naman miss yan yung gagawa siya dito ng movement 'no? Wait ka lang diyan Mars 'no? Ang maganda nga wala kang alam dito, kasi kung nagkataon na may alam ka rito, mas lalo siyang mape-pressure at hindi makakapag-isip ng paraan. Pero kung nasaan na siya sa area ng buhay niya ngayon 'no, nandodo'n na siya sa energy ng, malapit niya ng ma-realize na ikaw kanyang dapat piliin dito. Okey. So eto yung mga mensahe right here for you guys. Again, I'm Mariana, only for the girls and Yana Luna. For the boys, sana ngayong love and light, tara. Ano, yan.